Tulad ng Cavite, nasa state of calamity na rin ang ilang lugar sa Rizal dahil sa mga pagbaha. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Cainta. So Hannah, mataas pa rin ba ang tubig dyan sa Cainta? Corina, dito sa aking likuran ang Felix Avenue dito sa Cainta, Rizal. Kung makikita natin, hindi na ganoon kataas yung level ng baha dito sa aking likod, no? Pero sa ilang portions pa ng kalsada, umaabot pa rin hanggang tuhod yung baha. Katunayan, lalo na yung mga malalapit na village dito sa Felix Avenue, kagaya ng Karangalan, Vista Verde at Kasibulan Village. At tama ka dyan, Corina, no? Nasa 4 na municipalities na sa Rizal ang nagdeklara ng state of calamity, kasama nga dyan ang Cainta at Montalban. Yan ay para maisaayos ang mga kinakailangan para makapag-rescue operation ng ilang mga LGU. Bagamat humupa yung baha sa ilang portions nito, of course, waste level pa rin ang baha sa mga kalapit nitong village, kagaya na pinuntahan natin kanina na CVS Homes 1, kung saan nakausap natin ang isang residente na si Nanay Rosalinda. Ayaw pa raw nilang mag-evacuate hanggat hindi pa pumapasok ang baha sa loob ng kanilang bahay, at napaghandaan naman daw nila ito. Katunayan, may rubber boat pa nga sila para masigurong makakalabas pa sila ng village. Pero sa ngayon, kung iisipin ang long-term stay, may thoughts na raw si Nanay Rosalinda, lalo na't may nagbabadya na namang paparating na bagyo. Papaisip talaga. Budget na lang yung kulang, may lupa na kami dun sa ano. Ready na namin yung mga gamit pataas, mga dapat ipatong. Yun, pag nandiyan na siya talaga sa bahay, doon na kami mag-evacuate. Nag-aalangan din siyang manatili sa evacuation center, at kung sa hotel naman mananatili, aabot kasi sa 6,000 pesos per day ang check-in sa pinakamalapit na hotel. Corina, hindi bababa sa 5 trucks ang dineploy ng LGU ngayong araw para matulungan ng mga residente pagdating sa transportation. Pagdating naman sa ibang municipalities, dumayo tayo kaninang umaga sa San Mateo na una na rin nagdeklara ng state of calamity. At para sa isang barangay official doon, dapat busisiin ng ilang DPWH projects, partikular ang road widening at ang flood control, dahil factors daw ito sa matagal ng problema sa baha dito sa Rizal. At wala pa mang opisyal na numero kung ilan ba talaga yung mga residenteng naapektuhan o nawalan ng kanilang tahanan. Napuno kanina ang Mali Elementary School at kahapon ng evacuees dahil na rin sa lagpas taong baha. Corina. Nadagdagan ba ang bilang ng casualties, Hannah? Corina, so far meron tayong nakuhang isang report na merong isang nakuryente mula sa San Mateo, Rizal, na isang 20-year-old na lalaki. Yan ay naisugod pa siya sa ospital pero nadeklara ring dead on arrival. At batay doon sa ulat ng San Mateo Municipal Police Station, naganap yung insidente dakong alas 9 ng umaga sa mismong bahay ng biktima. So far meron tayong 4 na naitatalang casualty, bunsod ng krising at ng habagat na nararanasan natin ngayon. Yan ay tumaas simula kahapon. Corina. Alam mo, parati na lang binabaha dyan. Meron bang usap-usapan kung ano ang pinakadahilan kung bakit hindi na magamot-gamot ang problema ng baha dyan sa Cainta, San Mateo, yung mga lugar na yan, Hannah? Actually, that's a good question, Corina, dahil yung isa sa mga village na malapit dito sa Felix Avenue, ang Vista Verde, kilala talaga sa baha taon-taon. At nalaman natin na itinayo kasi yung ilang mga village along the creek banks, at kung papasok tayo doon sa mga village, meron talagang mga creek dahilan para agarang bumaha sa kanilang mga lugar. At bahagi rin ito ng low-lying catch basin na bagsakan ng runoff mula sa Sierra Madre Mountains at maging sa upstream municipalities. At kung matatandaan natin, Corina, no, bahagi talaga ng national budget itong calamity fund, kung saan bilyong-bilyong pondo yung inilalaan para sa mga ganitong sitwasyon. At umaasa ang mga residente dito, no, lalo na't paparating na ang SONA ni PBBM na sana ay masolusyonan na nga ito. Corina. Okay. Oo, kasi kung may pondo sila para sa Band-Aid,
dapat siguro pondohan yung solusyon, ano? Okay, sige. Aabangan natin yung SONA ni PBBM. Maraming salamat, Hannah T. Live mula sa Cainta, Rizal. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.